Magandang araw po sa inyong lahat mga karbin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ng mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karbin natin, kapapasok lang, nagulantang lahat, walang kawala, Arnold Clavio nataranta sa matinding pasabog ni PBBM. Yan mga karbin natin ang ating alamin mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng balita ito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. Yan. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Alam niyo si Arnold Clavio, pare-pareho sila ng sinasabi ng mga, alam niyo yung mga vlogger na ganito yung narinig ko yung isang vlogger eh. Kahit sino pa raw po ang umupo, basta presidential pa rin. Alam niyo malupit to si Arnold Clavio. Una ito yung una niya sinabi, no. Mahaba to eh, no. Pero sa madaling salita, ito ang kanyang yung panghuli na tayo. Sinabi niya na pinagbibintangan ka, President BBM, pinagbibintangan ka ni Duterte na ikaw ay yun nga, adik. May adik tayong pangulo. Ito sabi ni Clavio, sabay mahaba eh. Sa madaling salita, sinasabi niya na pinagbibintangan na ka ni PRRD. Ba? Sabi niya, bilang presidente, karapatan mong ipagtanggol ang sarili mo sa maling okasyon at panahon ng seryosohin sa Pilipinas ang kaso ng paninirang puri. So yun mga karabin natin, agree po ako dyan kay Arnold Clavio na dapat ipagtanggol or magsalita na po ang ating mahal na Pangulo patungkol po riyan, no, para magkaalaman na rin. Kasi nung diba, hindi naman lingid sa ating kaalaman mga karabin natin na panahon pa lang ng kampanya, sinabi na po yan ni dating Pangulong Duterte na mayroon pong tumatakbong bangag, diba? At saka weak leader. Sinabi niya po yan. Oh, nung hindi pa man wala pang nananalo, sinabi niya na po yan. Oh. Ano ngayon? Hindi ibig sabihin mga karabin natin, hindi po yun pambibintang, di ba? Paano nila nasabi na binibintangan hindi naman tinukoy kung yung pinag-uusapan po natin dito mga karabin natin, yung nakaraan pa, yung nangangampanya pa lang, hindi po yung nanalo na. Yung iba na po yung usapan nitong nanalo na. Nasabi po yun ni dating Pangulong Duterte, yung mga nasabi niya kay PBBM, kasi nga po, dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak. Diba? Yun eh. Diba? Yung ngayon na. Pero nung dati, nung kampanya pa lang, mayroon talagang alam. Yan ang paniniwala ko mga karabin natin. Alam talaga ni dating Pangulong Duterte, no, na mayroon talaga adik at saka weak leader. Yan. Ayan yun mga karabin natin, napapatunayan na, no? Hindi man napapatunayan ng yung talagang ebidensyang pangkorte, di ba? Pero sa mga ginagawa po nila, parang ganun po ang lumalabas. Di ba? Weak nga eh. Sabi ng iba, weak daw eh. O kayo, kaso, dati pa naman ito eh. At alam ko kayo, naniniwala rin kayo na weak nga. Marami nga ang nagmamahay, di ba? Yung mga nagsisisi. O, eto naman si Arnold Clavio, mga karabin natin, na talagang iba rin iba. Parang inuudyukan niya. Diba? Parang sinusulsulan niya si PBBM na tirahin mo na to. Tirahin mo na si dating Pangulong Duterte. Sinisiraan ka na. Paninirang puring araw eh. Diba? O bakit hindi niyo sagutin? Diba? Bakit hindi niyo sagutin si PRRD? Wala naman problema dyan kung gusto niyo sumagot. Diba? Tinanong nga kayo ng tinanong po kayo ng dun sa ambush interview ng mainstream media, di ba?
Ang sinagot lang, dahil daw hindi umano sa fentanyl. Yun ba talaga ang tamang sagot? O hindi lang naman eh. Ba? Well, anyway, lahat naman tayo may kanya-kanyang diskarte kung paano sagutin yung di ba, tanong. Pero para sa taong bayan, mas maganda sana kung direkta mong sasagutin, di ba? Wala nang immunity from suit ang dating Pangulo at sa korte na niya patunayan ang totoong kanyang paratang. Walang personalan. Intindi? Walang personalan. Alam mo, matagal mo nang pinipersonal yung mga Duterte. Flavio. No? Magtapatan na tayo, Flavio. Totoo naman yun eh. Baka nasagasaan rin ito ni dating Pangulong Duterte, mga karabin natin, ha? Itong si Arnold Flavio. I mean, di ba? Baka nasagasaan yung mga marami, negosyo, ganun, di ba? Personalidad, kapag talagang alangan namang hindi yan sumagot ng mga Duterte, kilala yan sa di ba? Kilala pong palaban ng mga Duterte, kaya kapag binato mo sila ng basura, malamang tambak-tambak na basura din ang ibabato sa'yo. Pinas. Makapal ang hiya mo. Kayo rin sa GMA7. Makapal din ang hiya nyo. Yung anchor nyo, laban kayo ng laban, pero yung anchor nyo, manyak. Bakit sa dinami-dami na nagsabi, eto, tinuturuan niya si BBM, di ba? Sabi niya, PBBM, demanda mo si Pangulong Duterte. Bakit sa dinami-dami na nagsabi sa yung manyak ka, wala kang dinidemanda? Matanong nga kita. Kasi hindi paninirang puri pag totoo. Ganun po yun. Ang paninirang puri, yung hindi totoo, sinisiraan ka. Ang dami na nagsabi sa yung manyak ka, wala kang dinimanda di ba? O bakit? Totoo. So, yun mga karabin natin, ito si Arnold Flavio, bata pa lang ako mga karabin natin, napapanood na po natin yan sa unang hirit, di ba? At nag-iba po yung paningin natin dito kay Arnold Flavio. Simula po nung pumutok yung balita nga may anak pala ito sa labas, di ba? Kaya Sara Balabagan, mga karabin natin. Kaya nga po mga karabin natin kung talagang hindi credible no? Na magsalita ito sa dating Pangulong Duterte kasi siya mismo may may anomalya sa buhay niya. Di ba? Bakit? Yun nga po yung sinasabi ni Sir Badong Arateles. Bakit sa dinami-dami ng nagsasabi sa'yo, di ba, na manyakol ka, wala ka man lang kinasuhan. Dahil totoo. Yan din, siguro ko, yan din po yung nangyayari dito kaya PBBM. Dapat pang kasuhan niya na yan no? Una-una si Madam Maharlika, di ba? Madaming in-expose na sa kanya. Maging sa kanyang asawa, di ba? Dapat kinasuhan na nila. Pero bakit hindi? Di ba? Dating Pangulong Duterte, nagsabi na rin. Bakit hindi kasuhan? Kung wala nang immunity. Kasuhan nyo na. Ano pang inaantay nyo? Para magkaalaman na, di ba? Oo. Ito ang sabi pa ni Flavio. Truth. Ayan, quotation niya lang yan. Bukod sa pagtutol sa People's Initiative, isa sa malalalim na hugot ay ang investigasyon ng ICC sa extrajudicial killing noong panahon ni Duterte administration, ng Duterte admin. Yung una ay pansariling interes. Tignan nyo to yung sinasabi niya. Sakali magtagumpay maging parliamentary system ang gobyerno, lilit ang tsansa ni Vice President Sara Duterte na maging susunod na Pangulo ng bansa. Tignan nyo ugali nito ni Flavio. Personal daw yung pagtutol ng mga Duterte sa pagbabago ng konstitusyon kasi magiging parliamentary, magiging prime minister. Sayang naman daw yung pagiging Pangulo, hindi na magiging Pangulo si Sara Duterte. Naisip mo ba yung iniisip mo? Wala, mga karabin natin, huling-huli sa sariling nilang bibig itong mga alipores, no? Ni Tambi.
Masasabi natin Alipores na dito kasi, di ba, pinagtatanggol yung pirma-pirma. Isipin nyo mga karibin natin yun pala yung rason. Sila na mismo nagsabi na hindi na magiging presidente So, yun pala yung plano nila. Yun pala yung plano. Pag naging parliamentary na po, liliit po yung chance daw ni VP Sara na maging presidente. Ibig sabihin, yan po pala yung plano nila. Kaya pala push sa Chacha. Maging po papalitan na nga po si Senate President Mig Zubiri para matuloy na. Ako talaga walang na to, bardagulan na to, mga karbi natin Wala talaga Ang pinagbibintangan mo ng personal na interest, hindi yung gustong baguhin yung konstitusyon para maging prime minister siya. No? Isipin mo yung sinasabi mo Clavio Si Sara Duterte, number 1 siya sa mga survey para maging Pangulo ng Pilipinas. Ano ang ating present constitution? Anong sinasaad? Sa 2028, magkakaroon ng presidential election. Kung may ambisyon si Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas, qualified ba siya sa 2028? Qualified siya. Posible ba siyang manalo? Posible siyang manalo. Pinakamalaki ang posibilidad na siyang manalo kasi number 1 siya sa lahat ng survey. Naintindihan mo ba yun? Ngayon, mayroong hindi mananalo pag tumakbong presidente. Dahil 0.8 lang. Huwag na tayo magkunwarian, Clavio. 0.8 lang, si Martin Romualdez. Sila ngayon yung nagsusulong ng Chacha. Possibly, sabi mo nga, parliamentary system. Pwedeng maging prime minister. Yung 0.8%. Sino ngayon ang may personal na interest sa pagbabago ng konstitusyon? So, dyan pa lang mga karbi natin, makikita na po natin talagang bias, no? May pagka-bias po itong si Arnold Clavio sa kanyang mga binibitawang statement. Tayo mga karbi natin, hindi naman tayo journalist, di ba? Pero sila di ba? Credited journalist ng Pilipinas. Tapos ganyan po ang kanilang nilalabas na statement sa kanilang mga post. Di ba? Sabagay, personal, hindi naman sinabing galing sa JMA. Pero sa JMA po siya sa 7 po siya nagkatrabaho. Di ba? At credible din man sila sa pagdating sa babalita, di ba? Walang tagline nila. Diba, walang kinakampihan, basta puro buangan ay katotohanan lang, ganyan, di ba? Ganyan. So ngayon mga karibin natin, pag naririnig nyo po ba si Anchorman Arnold Clavio? Ganun pa din ba nung una ang inyong impression? Walang tiwala kayo na ito lang ang maglalabas ng katotohanan. Diba? Iba po mga karibin natin. Ito lang po, opinion ko po ito Sa mainstream media, business po yan Information is money. Diba? Kwarta po ang impormasyon sa mainstream media. Diba? Alam ko yan kasi. Joke lang mga karibin natin. Yung ko kasi, yung professor namin sa college, mga karibin natin, isa po siyang nasa media din po siya, media practitioner. Sinasabi niya na may pera nga talaga sa pagiging journalist, no? Especially kung political journalism. Di ba? At ang impormasyon ay mahalaga dahil diyan ka kikita. Yan dapat yan po talaga ang tagline ng mga mainstream media. Di ba? Impormasyon ay mahalaga dahil diyan kayo kikita. Di ba? Kasi pinifeed nila sa taong bayan di ba? Yung mga impormasyon, paano kung mali yung impormasyon nila? Nationwide po yan. Na pinifeed nila
sa taong bayan. Isinasaksak nila sa utak ng taong bayan. Di ba? Paano pag ganun ang nangyari? Di ba? O, sinong lugi? Taong bayan, mga karbi natin, ha? Tayo po ang lugi dyan. Kaya kung ano man po ang inyong komento dito kay Arnold Clavio sa kanyang mga ginagawang statement. I-comment na po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa naging balitang ito. Alright? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay News PH. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.